Good news mga brothers on the wheels dahil nilabas na nga ng Skygo ang kanilang bago o upgrade version nitong Earl 150 na tatawagin nating Earl 175 SE o meaning Special Edition. Wala pa ngang official specs ang binigay dito ng Skygo, ngunit meron na tayong official price kung sakaling gusto nyong maglabas ng cash, terms or installment. Kaya mga brothers, tapusin nyo itong video para malaman nyo ang presyo mamaya. For a while, pag-usapan muna natin kung ano yung mga nabago sa mismong motorsiklong ito. Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Mas astig nga ang datingan ng bagong Earl 175 SE at makikita natin dito na maraming binago at in-upgrade ang Skygo Motorcycle Philippines. Unahin na natin ang kanyang digital meter panel dyan. No? Meron tayo dyan makikita mga brothers na speed meter, odometer, RPM, of course yung ating gear indicator at saka yung high beam and left and right. No? Sa manibela mga brothers, yung switches niya I can tell na may quality ang nilagay dito ng kumpanya. At samahan na rin natin yung kanyang USB charging port. At di nyo ba napansin mga brothers kung gaano kaganda yung kanyang bar and side mirror dyan. Adjustable po yan kung gusto nyong ilabas o ipasok. No? Pagdating naman dito sa kanyang gas tank, iba na rin ang hulmahan nitong Earl 175. Matte finish po siya dyan at nilagyan na rin niya ng Skygo ng tank pad para hindi na kayo maglalagay. May design lang ito na linings at meron kayo makikita dyan na Earl. No? At sa gilid, meron kayo makikitang Skygo at 175. No? Sayang hindi nila sinama yung SE. Ngunit ganun pa man, bagong hulma na rin ang kanyang upuan. Kung dun sa Earl 150, brat style siya o straight yung kanyang disenyo, dito naman meron na siyang cowling na parang copy racer ang datingan. Ngunit ganun pa man, pwede pa rin kayong mag-angkas dyan kasi buong assembly po ng upuan foaming po yan. No? Bago na rin ang ating grab bar dito. Newly improved po yan para po sa mga aangkas sa atin. And speaking of engine, ito yung pinaka binago talaga rito ng Skygo. At ito, balita ko, naka-timing chain na tayo rito mga brothers. So sa mga ayaw ng pushrod katulad kay Earl 150, ito po naka-timing chain na merong 175cc, no? Single cylinder at ito sigurado naka-single overhead cam with 2 valves. 5 speed po yan nung aking nasubukan, no? So wala pa nga tayong official specs na masasabi rito pagdating sa kanyang power ratio and torque ratio, no? Kaya ngayon eto na muna ang mabibigay ko sa inyo. Pero mga brad, hintayin nyo yung ating official walk around review para malaman nyo at mahimay din natin ng malapitan itong motorsiklong ito. Anyway, pagdating sa kanyang gulong, same pa rin naman ang style dito na ginawa ng Skygo. Naka-straighter ito na gumagamit ng 17 inches spoke wheel, no? Naka-disc brake ang harapan natin dito with a 2-piston path caliper, habang naka-mechanical drum brake naman ang ating rear brakes. Ang ating shocks dito, makikita nyo naka-sub-tank na yan, no? Di siguradong mas maganda ngayon mag-bounce ito o mag-play at adjustable yan mga brothers. At yung muffler natin, alam ko pinalitan na rin ito ng Skygo. Iba na rin yung disenyo niya at iba na rin yung style ng heat guard niya. Naka-chrome accent na rin siya rito mga brad. Tingnan nyo. Diba? Mga brad, sale ngayon sa Lazada na up to 80% tapos may free shipping pa. Baka gusto mo mag-shopping ng motorcycle parts and gear. Link mo na yung link sa description ng video at comment section. Let's go! Sa go! In lighting system mga brothers, same approach pa rin naman o classic style pa rin naman ang nilagay rito ng Skygo. Ngunit ang kagandahan, in-upgrade na nila yung bumbilya. Naka-LED na yung headlight nito mga brothers alongside sa kanyang taillight, diba? Tingnan nyo naman. At hindi ko lang sure kung naka-LED na rin yung turn lights nito, pero bullet type po yung turn lights niya na stainless, katulad sa classic 250. Kaya nga, gaya ng sabi ko, abangan nyo po yung ating walk around review para makita nyo o ma-inspection natin ito ng malapitan. Alright.
Alam niyo mga brad, nung nasakyan ko nga ito last year dyan sa Cebu, sa kanilang planta mga brothers, ibang-iba yung performance nitong Earl 175 SE kung may kukumpara natin sa Earl 150. Mas malakas yung kanyang acceleration, and I guess pati sa dulo mas lamang itong si Earl 175. Syempre mas malaki na yung displacement ng makina. At ang isa pa sa mga naramdaman kong improvements dito sa motor na ito is mas less yung kanyang vibration since naka single overhead cam na siya, o yung tinatawag natin na timing chain kumpara kay Earl 150 na naka push rod engine pa, no? At by the way, naka carburetor nga pala itong motorsiklong ito. At para sa akin mas lightweighted itong motor na to pagka tumatakbo na siya. Mas madali siyang sa cornering. Mas malambot yung kanyang cambio. Yan, yun yung mga napansin ko sa kanya. Sa preno, halos hindi sila naglalayo dahil same lang naman din yung configuration nila na drum brake sa likod at disc brake sa harapan. Pero sa pagdating sa suspension, isa rin ito sa mga napansin ko na mas improve na itong suspension nitong Earl 175 compare kay Earl 150. And hopefully magkaroon tayo ng comparison review sa dalawang ito, no, kung sakali marireview pa natin. Pero balita ko, pini-phase out na nila si Earl 150 at mukhang ipapalit na itong si 175 SE. Okay mga brothers, pag-usapan na natin yung presyo at yun naman ang pinunta nyo dito sa ating video na ito, no? Para sa kanyang cash price dito sa Earl 175, meron po itong updated na price na 62,800 pesos. Ngayon po, kung gusto nyong i-cash itong mismong motorsiklo, may less po yan na makukuha nyo na lang siya ng saradong 60,000 pesos, no? So mga brothers, kung kayo naman gusto nyong kunin ng terms, magda-down payment lang po kayo ng 3,000 at magma-monthly po kayo ng 3 years dito ng 3,021 pesos. Meron silang rebate na 200 pesos. Ibig sabihin po yan, pag updated kayo nagbabayad, less 200 pesos po yung monthly nyo. So magiging 2,821 na lang siya mga brothers. So mga brad, sino ba rito yung naghihintay ng walk around review? Mag-comment naman kayo ng yes mga brothers. Ayan, talagang yan pupunta, dadayuhin natin yan sa Skygo branch, no, kung saan meron para mabigay sa inyo ang impormasyon pagdating sa motor siklong ito. Abangan nyo lang mga brothers, kaya wag nyo kalimutan na i-like ang ating episode at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel para updated po kayo pagka nilabas na natin ang walk around review para sa motor siklong ito. And hopefully matest ride natin siya ulit para at least mapakita ko sa inyo yung kanyang full performance. Alright. Cook it!